So mga bagay na maaaring mangyari sa isang lalaki kung hindi ka maghahabol. Mga kamamay, sa videong ito, sasabihin ko sa inyo yung possible na maging resulta, okay, nang hindi mo paghahabol pagdating sa isang lalaki. Lagi ko to laging pinaalala sa inyo, lagi kong sinasabi, lagi kong i-refresh sa inyo na pagdating sa pag-ibig, hindi nyo kailangan maghabol. Especially kung ginawan kayo ng hindi maganda, kung kayo ay sinaktan, kung kayo ay iniwan, kung kayo ay ipinagpalit, kung humanap ng iba, kung wala naman kayong kasalanan pero bakit iniwan kayo. Ito mga kamamay, kapag hindi ka naghabol sa isang lalaki, ito yung magiging resulta pagdating sa kanya. So number 1, muling babalik ang effort niya. Kung talagang mahal kayo ng isang lalaki, tandaan nyo ito mga kamamay. Muling babalik ang effort niya. Lahat ng mga ginagawa niyang sakripisyo sa iyo. Inihahatid ka, sinusundo, kumakain kayo sa labas, ibinibili ka ng damit, nireregaluhan ka. Lahat na lang ng effort mga kamamay, ibabalik niya yan sa iyo. Or makikita mong muli sa kanyang katawan na nag-e-effort siya para sa iyo. Kung ito ay totoong mahal ka ha, kung ikaw talaga ay kailangan niya sa buhay niya, pero kung hindi ka niya totoong mahal, kung ikaw ay ginagawa lang niyang palipasan, palipas oras, kung siya ay naboboring sa buhay, kinakausap ka lang niya, hindi po mangyayari na siya ay maghahabol sa iyo at muling babalik yung effort niya sa iyo kung peke ang pag-ibig niya sa iyo. Okay? Kung ikaw ay hindi maghahabol sa isang lalaki na hindi pala sigurado ang nararamdaman sa iyo, malamang sa malamang, mawawala yan sa buhay mo. Pero magpasalamat ka na rin sapagkat ma-filterize mo yung mga lalaki o yung mga taong hindi totoo sa iyo. Kaya mga kamamay, hanggat maaari, kung sinaktan kayo, iniwan kayo, huwag nyo nang habulin pa. Para sa ganon, makita nyo kung ano talaga ang halaga mo pagdating sa isang lalaki. So, yan yung number 1 tips ko sa inyo mga kamamay. Kung hindi ka maghahabol, muling babalik ang effort niya sa iyo kung totoong mahal ka niya. So, number 2 na maaaring maging resulta sa isang lalaki kung hindi ka maghahabol. Siya naman ang unti-unting maghahabol sa iyo. Yes, mga kamamay. Kung ikaw, nasanay ka noon, na ikaw palagi yung nagmamakaawa, naghahabol, umiiyak, naglulupasay, wag lang siyang mawala sa buhay mo. Well, kapag hindi mo ginawa yan, hindi ka naghabol sa isang lalaki, makikita mo, siya yung unti-unti na maghahabol sa iyo. Sapagkat manghihinayang siya sa mga bagay na maaaring mawala sa kanya kapag hindi ka naghabol. Kasi ang kasunod ng hindi mo paghahabol, yun ay tuluyang pagkawala mo sa kanya. Kaya kung nararamdaman o kung mararamdaman ng isang lalaki na tipong lumalayo ka na sa kanya o naglalaylo ka na sa kanya, siya mismo ang lalapit muli sa iyo. Siya mismo ang maghahabol sa iyo sapagkat hindi niya hahayaan na tuluyan at lubusan kang mawala sa buhay niya. Sapagkat kailangan ka niya, sapagkat mahal ka niya. Mas pipiliin ka niya sa kung sino-sino pang mga babaeng nakakasama niya, nakakagimikan niya, mas pipiliin ka niya. Sapagkat ikaw talaga yung gusto niya, ikaw talaga yung mahal niya. Kung paminsan-minsan nararamdaman mo lang na nababaliwala ka, pero gawin mo na huwag kang maghabol. Iparamdam mo sa kanya na hindi siya kakulangan sa buhay mo kapag nawala siya sa iyo. Sigurado ako mga kamamay, siya yung unti-unting maghahabol sa iyo kapag hindi ka naghabol sa kanya. So next, lalagapak o babagsak ang pride niya pagdating sa iyo. Tandaan niyo mga kamamay, kahit gaano pa katigas ng isang lalaki o kahit gaano pa kataas ng pride ng isang lalaki, basta ipinakita mo sa kanya na hindi ka naghahabol, hindi siya kawalan sa buhay mo, sigurado ako, babagsak ang pride ng mga yan. Sapagkat iisipin ng mga yan na hindi ka na interesado sa kanila. Although, nakikita lang naman nila yung paghahabol mo sa kanila, kaya tumataas ang pride nila sa iyo.
Nakikita nila na patay ka sa kanila, kaya itinataas nila yung pride nila sa iyo. Pero kung makikita ng isang lalaki na hindi ganon kataas ang paghahabol mo pagdating sa kanila, sigurado ako, sila mismo ang magbababa ng pride nila sa kanilang sarili at siya mismo yung maghahabol sa iyo. At kung hindi ka totoong kailangan ng isang lalaki, kung hindi ka totoong mahal ng isang lalaki, kung hindi ka totoong kailangan ng isang lalaki, malamang sa malamang, hahayaan kanyang lumayo. Hahayaan kanyang mawala sa buhay niya, pero okay na rin yun. At least, nalaman mo na hindi talaga ikaw ang kailangan ng isang lalaki. So next, sobra kanyang mamimiss. Yes, isa rin tong rason at magiging resulta pagdating sa isang lalaki kung hindi ka maghahabol. Sobra kanyang hahanapin, sobra kanyang mamimiss, sobra niyang mamumuni-muni ang lahat, okay, ng mga bagay sa iyo. Sapagkat aminin naman natin o sa hindi, may mga bagay kang kayang gawin sa kanya na hindi niya makita sa ibang mga babae. Kaya mga kamamay, hindi rin maiiwasan ng isang lalaki kapag hindi ka naghabol, na hanapin ka, na mamiss ka, na hanapin niya yung mga bagay na ginagawa mo sa kanya. Tulad na lang ng pag-aalaga mo sa kanya, paghahanda mo ng mga pagkain kapag may trabaho siya. Lahat ng yan mga kamamay, mamimiss ng isang lalaki sa iyo kapag hindi ka naghabol. Maraming possible na maaaring mawala sa buhay niya, maaaring malaking adjustment ang mangyari sa kanya, at sigurado ako, kapag na-miss ka niya dahil sa hindi mo paghahabol, malamang siya yung maghahabol sa iyo, siya yung lalapit sa iyo, siya yung magsusorry sa iyo, siya yung magmamakaawa sa iyo. Yan ay kung totoong mahal ka ng isang lalaki, Yan ay kung totoong kailangan ka ng isang lalaki, Pero kung ikaw ay fling-fling lang, wag mo nang asahan. Wag mo nang asahan na hahabulin ka ng isang lalaki at wag mo nang asahan na muli pang babalik ang nararamdaman sa iyo ng isang lalaki at yung trato niya sa iyo. Sapagkat lahat ng hindi totoo dito sa mundo, mabilis siyang nawawala. At yung mga bagay na pinaghihirapan dito sa mundo, mahirap din niyang mawala. Okay? So next, hindi niya mapipigilan na i-compare ka niya sa bago niya. Yes, mga kamamay. Kapag hindi ka naghabol sa kanya, i-compare ka niya sa bago niya. Kung ano man yung ginagawa ng bago niya sa kanya ngayon, okay? Kung doon sa bago niya ay siya yung naghahabol, siya yung mas nagmamahal, siya yung malaki ang pag-ibig sa isang babae, well, hindi niya maiiwasan na i-compare ka niya doon sa babae. Okay? Hindi niya maiiwasan na hanapin yung mga bagay na kaya mong gawin doon sa isang babae. Hanggang sa hanap-hanapin na niya yung ikaw, hanggang sa ma-realize niya na ikaw pala ang kailangan niya at hindi yung bago niya. So, malaki din yung adjustment Kasi nga, nasanay siya sa iyo, nasanay siya sa mga bagay na kaya mong ibigay sa kanya, which is hindi niya matagpuan sa bago niya, at hindi natin maiiwasan na magkaroon ng comparison. Ito yung magiging resulta mga kamamay kapag hindi ka naghabol sa kanya. Okay? Unang-una, siya yung mawawala ng halaga. Sapagkat siya yung may kasalanan palagi sa inyong bawat away. Hindi mo hinabol. Sinong nawalan? Di siya. Siya yung toxic. Okay? Siya yung mawawalan. Siya yung toxic. Siya yung magsasuffer. Kaya mga kamamay, sabi ko sa inyo, napakahalaga ng hindi paghahabol pagdating sa isang relasyon. Especially kung siya yung may kasalanan and especially kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang mali. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong malaman. Para sa ganon, malaman mo ang resulta kung ano ba ang maaaring maging mangyari kung hindi ka maghahabol sa isang lalaki. Sana sa video ito, right after na mapanood mo to, nagbago ang paningin mo sa sarili mo, nagbago ang pananaw mo sa iyong buhay pag-ibig. Kaya from now on, simulan mo ngayon, hindi mo kailangang maghabol sa isang lalaki. May bagay ka, may halaga ka, may value ka. Sana ay ibigay mo yun sa sarili mo. Okay? So mga kamamay, hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic na to. Kung kayo man ay may gustong linawin, kung kayo man ay may natutunan dito, comment ka lang dito. Siyempre, kung sino ka man nanonood nito at kung ikaw man ay kung taga saan, i-comment mo rin para malaman ko kung hanggang saan ang naaabot nitong ating video ginagawa.
Once again, ito ang inyong Mamay of Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.